sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po ng Bumbo Dagupan. Ma'am Eva, unang-una po sa lahat, anong oras dyan ngayon sa Spain at kamusta ang inyo pong weather condition dyan sa ngayon? Ah, 11:33 ng gabi po dito, Bumbo Justin. 40 degrees ang napaka init ng panahon ngayon sa buong Espanya, no, Bumbo Justin. Ma'am Eva, kumustahin natin sitwasyon dyan po ngayon sa inyo pong bansa, kaugnay dito po sa ating, dyan po sa nararanasan po ninyong wildfire? Yes, Bumbo Justin, at napakaluwag yung hektarya na naganap itong wildfire nung isang araw, no, yung nakaraan na Lunes. At marami pong hektarya yung nasawi. Grabe po yung apoy na ano nito sa wildfire, no. Ang daming sasakyan at lalo na ang mga bahay. So mga 5,000 na katao ay lumabas na doon sa mga pamamahay nila para po sa sunog, no, sa napakainit na nangyari na yan na araw na po yan, no, Bombo Justin. Ma'am Eva, sa nakala po ninyong impormasyon, meron na po ba mga naitala na casualty o nasawi dahil po dito po sa wildfire? Yes, Bombo Justin, tatlo naman yung nasawi nung namatay na Espanyol dahil hindi sila nakalabas agad dahil bigla po yung pag pagluwag ng yung apoy, no, biglang dumami ng apoy nito. So tatlo naman sa ngayon yung nakita pa na nasawi po, Bombo Justin. Ayan, Ma'am Eva, may mga nakikita po tayong mga footage, no, hindi lamang po sa kabundukan, kundi napunta na rin po sa mga residential area. Ito pong wildfire, gaano na kadami yung mga bilang, kung meron po kayong nakukuhang balita dyan na mga residenteng naapektuhan at iniligas pong mga pamilya, ma'am? Marami po, Bombo Justin, marami naman po na kaligtas. Yun pong sinabi ko kanina na nasa higit umaabot na ng 5,000 na katao yung nakaligtas. Mhm. At wala na doon sa mga pamamahay po nila dahil Mhm. yung mga kapulisan at mga militar, especially presidente po dito sa Espanya ay talagang inilabas. Pag ganito kasi ng mga sitwasyon, no, mga pangyayari, agad naman kumilos ang mga autoridad po dito, Bombo Justin. Ano po yung partikular na lugar na masasabi po na labis na naapektuhan po nitong wildfire po dyan sa Spain? Yung lugar po ay Tres Cantos, yun yung street na pangalan po dito. So, malapit lang po dito sa amin, sa kung saan po ako nakatira. Almost 30 minutes po ang ano sa train, no? Medyo malapit kaya yung nung araw ng sunog talagang nagdilim bigla. Siyempre po yung usok talaga ay napakaitim. So, nabigla po kami lahat dahil siyempre po bigla-bigla talaga yung pangyayari yan sa sunog, Bombo Leste. Yes po. Ma'am Eva, so kamusta ang direktiba po ngayon ng gobyerno ng Spanya o doon po sa lugar, yung mga opisyal po dyan, ano po yung mga ipinag-uutos po nila, especially dito po sa mga nakatira, malapit pa rin sa nagpapatuloy po na wildfire, Ma'am Eva? Sa ngayon wala po sila doon, no? Ginagawa pa kung anong magagawa ng presidente po dito sa Espanya. At siyempre hindi pwede pang bumalik kasi napakadami yung sunog, no? So depende po yung meron talagang insurance yung mga bahay at sa sasakyan na nasawi dito. So, kailangan mag-stay pa sila. Depende po, may araw siguro na talagang pabalikin pero yung bahay po talagang sunog na sunog. Kailangan ipagawa muna o ipatira sa ibang lugar. Ganun po dito, no, Bombo Justin. Meron po bang lugar na pinagdalahan dito po sa mga residente po na naapektuhan po yung kanilang mga tahanan, Ma'am Eva?
Meron talaga yung safe talaga na lugar na kung ganitong mga pangyayari, Bomboyas din, kahit sunog o Mhm. baha, meron yung talagang pag-i-stayan ng mga tao para matrangkila po sila doon sa loob ng gaya ng munisipyo, ng malaking munisipyo o hotel man o kahit saan nila ipunta. So, ganun po dito, talagang mabilis po. Mas mabilis pa po sa 4:00 'no, Bombo Hmm. Justin. Yes po. Ma'am Eva, ito ba yung unang pagkakataon na makaranas po ng wildfire diyan po sa Espanya? O naging taon-taon din po itong nararanasan katulad po sa ibang bansa, katulad na lamang sa Amerika, ayan na yearly po yung may mga naitatalang mga wildfire dahil po sa nararanasan pong matinding init po ng panahon, ma'am. Bombo Justin, hindi lang po ngayon, totoo yung Mhm. sinabi mo na parang yearly nangyayari po dito. Mhm. So hindi, aside from yung init 'no, nung araw kasi 'yan, may kulog po na talagang gaya sa Pilipinas may kidlat. So Mhm. merong talagang bumaba yung po yung nakita ng mga awtoridad. Mhm. Na may parang may bumaba na apoy. So Mhm. doon po talaga nagumpisa nung sunog na 'yan. So aside from that 'no, Bombo Justin, Mhm. yung init pa yung panahon, so hindi talaga naagapan yung sunog kasi talagang sobrang yung that time na araw na 'yan nasa 42 to 43 parang gano'n yung init ng panahon. So sobra pagka nasunog na yung ano, talagang lumala pa ang sunog dahil sa sobrang init dito 'no, Bombo Justin. Mhm. Ma'am Eva, kamusta naman yung ginagawang pag-apula ng sunog itong ating mga firefighters? Meron na rin po bang mga tulong mula sa ibang bansa na ipinadala diyan po sa Espanya para apulahin, makatulong pa para sa pag-apula nitong sunog po o itong wildfire po diyan, ma'am? 'Pag dito po sa Europe parang wala akong narinig na ganyan na Bombo Justin, parang Mhm. kaunti lang. Pero ang style po kasi dito o anong pangyayari na ganyan na sunog o, mga, very yung important 'no na ano sa Espanya, sila-sila lang po dito. Mhm. Kayang-kaya po nila, parang gano'n 'no, Bombo Justin. Hindi sila kumbaga kahit napakalaking luwag na sunog, so sila lang po yung talagang kayang-kaya po dito sa Espanya, gano'n po 'yun. Okay po. Ma'am Eva, siguro baka meron po kayong mga paalala or nais pong ipaabot sa mga kababayan po natin na may mga kaanak po diyan sa Spain. Meron po ba kayong nababalitaan na may mga kababayan po tayo na nasunugan po yung kanilang bahay? Kasi I believe may mga group chats po ang Filipino community diyan po sa Espanya na inyo pong kinabibilangan, ma'am. Meron po ba kayong ganyan pong mga nababalitaan sa ngayon? Sa awa ng Diyos 'no, Bombo Justin, sa parte kasi yung lugar na 'yan, lugar ng mayayaman. Mhm. Parang tiyaleg po 'yan, mga Mhm. mayayaman sa yung nasabing Tres Cantos, Mhm. diyan po nagtatrabaho ng karamihan ng mga strangere. So, Mhm. siguro po marami yung mga nagtatrabaho diyan na Pinoy, na talagang napupunta po diyan ng mga Pinoy talaga sa mga stay-in, mga gano'n, stay out. Wala po silang magagawa ngayon kung nasunugan ng mga employer nila. So, ang gagawin nila, depende po yung utos ng mga employer kung anong gagawin na yung nangyari ng ganito. So, siguro hindi pa pumasok o siguro tinutulungan rin kahit nasa hotel yung amo, no? Bombo Justin. Pero sa mga bahay ng Pilipino, iyang lugar, mahirap po kasi mayaman yung mga nakatira ng mga employer po diyan, Bojo Mhm. Justin. So, ibig sabihin mga malalaking bahay din po yung mga nadamay dito po sa wildfire, ma'am? Yes, Bombo Justin, na mga talagang pangmayaman. Mhm. Yes. Yung maraming maluwag na ektarya ng mga bahay, Mhm. nasa 3 mga ganun po, mga 4 hectare, 5 hectare. Mga mayayamanin talaga yung mga nakatira diyan, Bombo Justin, kasi kilala ko yung lugar na yan kasi marami po akong kababayan na kilala na
nagtatrabaho po doon. Ayan, Ma'am Eva, by the way, may mga tourist destination po ba diyan sa lugar kung saan nangyari po yung wildfire na hindi po muna hindi muna binukas sa publiko para maiwasan yung mga anumang insidente na maaari pong mangyari, Ma'am Eva? Yes, Bombo Justin, marami ding namamasyal ng mga turistiko dito. Pero kasi malapit ng bundok yan. Mga iba kasi mas gusto nila yung naglalakad. Talagang pinagbabawal at saka yung pinagdadaanan ng mga kotse ay pinagbawal din kasi nadamay po yung sunog doon. Nakikita po natin sa mga news, no? At sa mga balita ng international, talagang ganun na ganun po doon. At saka mahirap pong lapitan, gusto ko man lang lapitan pero ayaw po ng mga mga kapulisan talaga. Okay Dahil po. pag ganitong sitwasyon, napakahigpit po ang mga kapulisan dito, no, Bombo Justin. Ayan, Ma'am Eva, maraming salamat sa paglalaan po ninyo ng inyong oras sa ating palatuntunan. Mag-iingat po kayo, Ma'am, and God bless po. Same to you, Bombo Justin. Basta radyo, Bombo.